Most of my life, I lived the life of hustle, yung fast-paced, and yung rest or yung slowing down, wala talaga yun sa vocabulary ko. Para akong laging may chine-chase na next thing. So parang yung buhay ko is yung goalpost keeps on moving from one point to another. Hindi ko rin talaga alam sa sarili ko kung bakit feeling ko kailangan kong patunayan yung sarili ko all the time. Kasi yung productivity ko ang nangyari, nakatay na siya sa worth ko. Welcome to Musings of a Slow Life, a podcast about slowing down, finding peace in the present, and learning to live with intention. I'm Ate Calls, your slow life guide, and I'll be here to remind you that rest isn't something you earn. It's something you're allowed to take. Every week, we'll talk about rest, mindfulness, and creating a slower and softer life. Because sometimes, the most productive thing you can do is to slow down. Hello! Welcome to Musings of a Slow Life. I'm Ate Calls, your slow life guide, and I'm so glad na nandito ka ngayon. So bago ko simulan tong episode na to, I want to invite you sa isang restful na breath. So sabay-sabay tayo, inhale, exhale. Yan. Okay na? I hope na restful yung breath na yon for you. And glimpse pa lang yan ng mga in store for you dito sa podcast na to. So, let's start! Gusto ko i-share kung bakit ako nag-decide na start tong podcast na to. Nag-create talaga ako using short form reels. Pero feeling ko kasi hindi ko na-communicate enough or parang hindi ako nakokontento sa kung paano ko nare-rely yung message ko through short form. So ngayon nag-decide akong mag-start ng long form naman. Nag-set up pa talaga ako ng mga lights and nag-guess pa talaga ako para sa inyo guys. Para marami tayong matulungan na overachievers din, no? Katulad ko, kasi most of my life, I lived the life of hustle, yung fast-paced, and yung rest or yung slowing down, wala talaga yun sa vocabulary ko. Para akong laging may chine-chase na next thing. So, hindi pa ako tapos sa kung ano win-work on ko at this moment. Meron na agad ako sa brain ko na gusto kong i-achieve na agad. Nagpaplano na agad ako ng next na goal post ko. So parang yung buhay ko is yung goal post keeps on moving from one point to another. Non-stop talaga. Hindi ko rin talaga alam sa sarili ko kung bakit feeling ko kailangan kong patunayan yung sarili ko all the time. Kasi yung productivity ko ang nangyari, nakatay na siya sa worth ko. And I was operating like that for years. And during those times, I believed na rest was something na I needed to earn. So, isa yun sa parang reward siya na hindi ako pwede magpahinga hanggat hindi ko natatapos to or hindi ako nakakapag-achieve ng ganitong level of project or goal. So, ganun ako, nag-operate ako continuously na ganon until may na-feel ako sa loob ko na parang, alam mo yun, nagsistart na yung pagod, nagsistart na yung parang kino-question ko na yung mga pinagagagawa ko sa buhay ko. Para saan ba to? Ano ba tong ginagawa ko? Para saan ba ako nagpapakahirap? Yun yung mga tanong sa brain ko. And at the same time, nagkakaroon na ng physical manifestations yung pagod ko. Siyempre, yung pagod ko is physical, emotional, and mental. Parang unti-unti silang nadideplete na hindi ko alam kung bakit. And at that time, I was still performing, I was still doing yung mga sinet ko para sa sarili ko, pero unti-unti akong nawawalan ng purpose, nadiderail na ako unti-unti, and I was slowly losing myself. And doon, dumating yung point na burnout. Cycle yun eh. Naging cycle yun for me na mag-work ako, burnout, power through, burnout, power through. Tapos ganun nga ako mag-operate pa ulit-ulit. Hanggang sa nagtaka na ako, bakit ba ganito yung buhay ko? Bakit lagi akong pagod? Lagi akong
ang dami kong ginagawa. Parang na-label na nga ako na busy yan si Colleen. Si Colleen, maraming ginagawa yan. Actually, hanggang ngayon, ganun pa rin yung label. Nagtataka na ako, bakit ba ako laging pagod? Bakit hindi ako makawala dito sa state na to? Doon ko palang na-start ma-feel yung mga bagay-bagay, and doon ko palang na-start ma-notice where I'm at. Yun, ang realization ko doon is, hindi pala ako nagpapahinga. Hindi ako marunong magpahinga. And during those times, yun nga, I lost myself. Hindi ko alam kung ano na ba yung mga gusto ko sa buhay. Hindi ko alam kung sino na ba ako talaga. Kasi, alam mo yun, yung in constant motion ako, ganyan. Galaw ako ng galaw, gawa ako ng gawa. Never ako nakagawa ng check-in with myself during those times. Tinatry ko mag-journal ng time na yun, pero yung mindset ko, yung heart ko, wala talaga dun. Parang one of the to-do lists lang yung pagpapahinga. Hindi talaga siya yung true na rest for me during that time. So, parang pointless din. Hindi rin ako nakakapagpahinga kahit nagpapahinga ako. Earlier this year, dun lang ako nag-decide na kailangan kong mai-change sa lifestyle ko kasi hindi ko na afford na mabuhay that way kasi I was living in anxiety, I was living in constant stress, and syempre amang umiidad-edad na, 'di ba? Nararamdaman mo na talaga more yung sa health mo, yung impact niya. And hindi na siya parang masya-shrug off lang kasi naapektuhan na yung quality of life ko. So na-alarm na rin ako kasi nagkaroon na rin ng mga health issues sa sarili ko na na-push talaga ako more na kailangan meron mag-switch sa lifestyle ko. So, yun, nag-start akong mag-search ng ano ba talaga yung way of life na gusto ko moving forward. Ano ba yung mga shift na pwede ko gawin? And then, doon ko na-discover yung slow living. Doon na nag-start yung slow living journey ko. And in line with that, doon napanganak talaga. Doon lumabas, or yung bunga ng pag-journey ko to a slow life is itong Musings of a Slow Life. Yung musings is out of those quiet moments, mga reflections ko during the time na nagta-transition ako to a slower life. So ngayon, I am more knowledgeable and alam ko sa sarili ko what I need to slow down na. Dito nanggagaling yung desire ko to share yung mga realizations and learnings na yan through this podcast. So feeling ko, sa lahat ng mga nakwento ko kanina experiences, worthy siyang ma-share. Kasi alam niyo yun, sobrang talamak talaga sa generation natin yung pagod kasi, ano naman, affirm ko lang din generation natin na talagang mga goal setters tayo. Majority sa atin, merong mga goal na gusto ma-achieve at a young age. Kasi parang, yun nga, alam natin na this is our prime, ganyan, yung mid-20s to mid-30s siguro. Ewan ko, basta ganun, na tinetake advantage natin yung capacity natin at this age. So, kaya tayo napapagod. Pero, okay yun, na alam natin ano yung goals natin in life, alam natin ano yung mga ini-invest natin, pero at the same time, mahalaga rin na magpahinga. Mahalaga rin na alam natin paano magpahinga and alam natin sa sarili natin na ano ba talaga yung itsura ng pahinga for us. Kasi personal din yun iba-iba. So, nandito ako para i-advocate yun, para i-guide kayo. Hindi ako expert pero gusto ko lang talaga may manguna. Alam niyo, amidst all those self-development, productivity, content online, kailangan may voice din for rest. May voice din for slowing down. Ayan, nandito ako. Si Ate Kos. Si Musings, in-envision ko siya to be a podcast about my reflections, learnings, realizations, and mga truths na natutunan ko sa journey ko of slowing down. Hoping na may matulungan, hoping na ma-remind na, shucks, isa lang buhay natin dito, paano natin to ipapamuhay? Igugugol lang ba natin to sa pagod? Hindi. Life is meant to be lived. Diba? Each episode will be short and calm na pwede mong pakinggan habang nagsuslow mornings ka, kung nagsuslow mornings ka, or habang nag-work na gusto mo lang talagang makuha yung heart and mindset of resting and slowing down. So, pwede yung siyang, yan, habang nag-work kayo,
or habang nag-almusal kayo, or even yung mga slow moments nyo rin, if kaya nyo na mag-slow moments, yan. Supplementary resource. Wow! Yun. So dito, we'll talk about things like how to rest without guilt, redefining what productivity means, reintroducing or reframing rest, and of course, remembering what really matters for you. Kasi iba-iba nga yan, di ba? Iba-iba tayo ng pace and ng journey. So lahat yun, wina-welcome natin dito. Hindi to isa na namang self-help na podcast. Wala lang, space lang siya for conversation, for alam niyo yung mag-ting sa brains natin. Gentle reminder lang of slowing down and resting. Yung hope ko talaga for this podcast is for this to be a gentle guide for all of us. Kasama pa rin ako kasi nag-journey pa rin ako na mag-slow down paulit-ulit. Dahil nga, kahit pinipili ko mag-slow down na, overachiever pa rin ako. Hindi yun nawawala. Hindi yun nakaka-cancel out. So, lumalabas pa rin yung overachieving tendencies ko from time to time. Constant siya na battle talaga and pagiging intentional on slowing down and learning how to rest. So, yun. Sama-sama tayo sa journey na to. And as your slow life guide, hindi ako nandito para sabihan ka na, tigilan mo na yung mga goals mo, mga dreams mo. Gusto ko i-support kayo nun. And yung message ko is, you can still do all the things that you want to do in a healthier manner, na mas balance yung doing, being, resting. Yung amount of work natin, kung marami yan, kailangan balance siya sa amount of rest and recharging para mas maging sustainable yung buhay natin, mas maging meaningful and joyful. Kasi slow living isn't about doing less naman. You can still do all the things. Pero it's moving from a place of intention, clarity, and knowing yourself. So if you find yourself tired, overwhelmed, or craving for peace, this is the podcast for you. And I hope na this podcast reminds you na rest isn't supposed to be earned. It's part of life and deserve mo yun kahit wala kang ginagawa. And if this episode made you think of someone na katulad natin, na overachiever din, feel free to share this podcast. Pwede kayo mag-listening party, yeah. Para sama-sama kayong ma-remind, diba? Na malay mo, magkaroon ka rin ng accountability body na, guys, pahinga na muna tayo. Tama na yan. Hindi natin pasan ng buong daigdig. Hindi tayo tagapagmana. Yun, nakakatawa siya pero sobrang helpful niya sa buhay, guys. Gusto ko maging normal na sa generation natin to rest. Na hindi siya yung parang, kailangan ko pahinga. Yung parang normal na siya kasi marunong na tayo, di ba? Let's start reminding each other na it's okay to rest, it's okay to slow down, na it is safe to breathe again. So that's it for this episode and I hope nakilala nyo more yung musings of a slow life and ako din, si Ate Calls as your slow life guide and I'll see you sa next episode. Bye!